ating boat seminar. Amen. So ngayong oras na to, tayo pong lahat ay makikinig ng Word of God. Handa na po ba tayo, JTG Manila? Excited ka bang nagpunta dito? Or iniisip mo yung kakainin mo mamaya? Iniisip mo kung nandito ba yung crush mo? Ano ba iniisip mo? Alright, so ngayong hapong ito, wala po tayong ibang iisipin, kundi ang makinig at makinig ng salita ng Diyos. Pwede bang sa oras na to, igalang natin ang Word of God? Wala muna pong makikipag-usap or patayo-tayo, no? Kung hindi, sulitin natin. Mamaya naman po, uuwi na eh. Pero mahalaga nung habang nandito ka, alam mong talagang nakapagsimba ka. Hindi lang magsabing, nagsimba na ako, tapos na ako. Hindi, kundi alam mo sa sarili mo, hindi ka lang umattend, kung hindi talagang sumamba, no, nakinig ka ng mabuti, nagbigay ka, no? Amen? So ngayong oras na to, tayo pong dadako sa ating Word of God. Palakasin po tayo muli ng ating Panginoon mula sa buhay ng ating Pastor Blen. Tayo pong lahat, tayo po tumayo as we welcome our senior pastor. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Magandang hapon po sa bawat isa, maging sa mga nanonood po sa ating online. Amen. Nakakatuwa po sapagkat tulad ng sinabi ng ating Pastor Manel, nung pong prayer and fasting, talaga namang marami ang nagseryoso sa pag-aayuno at panalangin. Actually, ang ating Pastor Manel, ang mami po ay talagang pumayat po siya, almost 3 kilos ang nawala sa kanya, no? Ako po almost 2 kilos ang nawala sa akin dahil 2 beses po akong nag 24-hour fasting. Pero alam niyo, kapalit talaga noon, pag ikaw ay nag-aayuno, nananalangin, may kalakasan dumarating sa iyo. Amen. May kakaibang pagkilos ang Panginoon. Amen. Sige po, sa oras na ito, tayo lahat ay pumikit, tayo po'y mananalangin before we're going to listen to the Word of God. Lord, salamat pong muli. Ngayon pa lamang sapagkat kitang-kita namin at damang-dama namin, Panginoon, na may ginagawa ka sa church na ito. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa iyong presensya na lagi po namin nakakasama. At umaasa kami muli, Panginoon, as we listen to your word, you're going to speak to us. You're going to encourage us, O God, and as one family, kami muli mong bubuklurin, Panginoon, at pagkakaisahin. Salamat po, walang ibang maitas kundi ikaw lamang, in the mighty name of our Lord Jesus Christ. And everybody say, Amen and amen. Praise God. Bago tayo umupo, pakisabi sa kanan at kaliwa mo, may gagawin sa iyo si Lord. Amen. Sabi sa Kanya, mahal na mahal ng Panginoon. Amen. And God bless po sa bawat isa, tayong lahat ay makakaupo. Ngayong gabi ito, ay atin pong, hapon pala, hindi gabi, ngayong hapong ito, ang ating pong magiging huling series sa ating pong pinag-usapan ng isang buwan na branding. Okay? Sabay-sabay nga uling sabihin branding. Closing ng branding but opening ng ating para po ito sa month anniversary natin ng JTG Manila Church. So pag-uusapan natin ngayon, amen, ang logo ng JTG Manila at ang brand, pakipindot. Dito po sa JTG Manila brand. Nakaraan, God's brand. Ngayon naman po, i-establish natin. And this is, kasi po, nung pinag-aaralan ko siya, talagang hindi ko magagawang
tapusin po ngayon. Kasi kung tatapusin ko ngayon, siguro alas 6:30, alas 7, doon pa lang ako matatapos sa preaching. Kaya po, magiging dalawang part po itong pag-uusap nating ito. Okay, we're going to talk about the values that matter most to us. Kung ano po yung importante, no? Kung ano po yung pinapractice natin. Ang values po natin, ito yung tatak ng JTG Manila. This is our brand. Okay? Sabi po ng Bible sa 2 Peter chapter 1 verse Pedro, lagi kong ipapaalala sa inyo ang mga bagay na ito. Even though you already know them and are standing firm in the truth you have been taught. Sabi niya po Pedro, lagi ko ipapaalala sa inyo mga bagay nito, bagamat alam ko, sabi niya, na alam nyo na ang mga bagay na ito. Ibig sabihin, ang ating po pag-usapan ngayon ay hindi po iba sa atin ito. Bagkos i-confirm natin, i-establish po natin yung brand ng JTG Manila. Kasi ginagawa na po natin ito. Ito po yung truth na tinanggap natin. Although iba-iba ang church pag pinag-usapan ng values. Pero nagkakahawig-hawig po yan kasi may mga common values po ang lahat ng mga Christian born-again church, okay? Mga born-again Christian church, meron po yung fundamental of faith na pinagsasama-samahan at pinagkakaisa. Pero pagdating po sa values, iba-iba po kasi ang churches. May kanya-kanyang uniqueness ang church. Sabi rito niya po sa Pedro, and it's only right that I should keep on reminding you as long as I live. Sabi niya, nararapat lamang na patuloy kong ipaalala sa inyo ang mga bagay nito habang ako'y buhay pa. So, ibig sabihin ni Pedro na hindi po dapat mawala sa mga churches yung katotohanan ng kanilang tinanggap at itinuro sa kanila. Okay? So, pag-uusapan po natin ngayon, ang first part pong ito, ng This is Us. Okay, sabay-sabay uli sabihin, This is Us. The JTG Manila Church brand. Ready na kayo? Ito po ay mga values ng ating church. Number 1, we value in this church yung #honor. Sabay-sabay sabihin, honor. So, naalala ko po, no, bago ipagpatuloy ito, kapag tayo po ay nag-undergo ng family membership sa church, meron pong itinuturong values sa church. Sino rito yung mga nag-undergo na ng family class? Itaas ang kamay pag nag-undergo ka na ng family class. Ayan, yung iba pa po, hindi pa po, no? So pag nag-undergo ka ng family class, ituturo po sa inyo kung ano ang values ng church natin. At noon po, yung JESUSTHEGOSPEN, napakahaba. Okay? So ngayon, kinumprise po natin para hindi ho natin makalimutan. At bakit po? Uulitin ko, mag-a-anniversary na po ang JTG Manila Church. Our 12 years anniversary. Kaya po sa mga darating na linggo, we're going to talk about This is Us. Okay? Yun ang ating magiging tema. Yun ang ating magiging series, This is Us. Pag-uusapan natin kung sino tayo at kung ano ang gustong ipagawa sa ating ng Panginoon. Amen? So number 1 values ng JTG Manila Church, we value honor. What is honor? To give special recognition, to regard or treat someone with admiration and respect. Sa Tagalog po ng honor, dangal, galang, pagpuri, igalang, or galangin. Number 1, in this church, we honor God. Sa church na ito po ang binavalue natin sa church na ito. Tayo po'y nagbibigay ng galang, binibigay po natin ng papuri, we give special recognition, walang iba kundi sa ating Diyos sa pinupuri at sinasamba. Amen. Bakit po? Sinabi ng Bible, Revelation chapter 4 verse 10 to 11, sabi ng Bible, you are worthy of our Lord our God to receive glory and honor. Sabi ng Bible, ikaw, Panginoon,
aming Diyos ay karapat-dapat tumanggap ng glory and honor. Wala po tayong ibang dapat bibigyan ng pinakamataas na respeto, pinakamataas na paggalang, pinakamataas na pagkilala, kundi ang Diyos. Sa JTG Manila Church, wala tayong ibang binibigyan ng pinakamataas na honor, kundi ang ating Panginoong Diyos. Sabi ng Revelation chapter 5, verse 11 to 12, Then I looked and I heard around the throne. It is a vision na binigay ng Panginoong Diyos kay John the Beloved, na kung saan nakita niya ang trono ng Diyos. Ang sabi po doon, the living creatures and the elders, the voice of many angels, extremely great number, napakarami mga anghel ang nakita ni John the Beloved, thousands of thousands saying with a loud voice, isang kanilang tinig doon sa langit na nakita ni John the Beloved, Worthy is the Lamb who was slain to receive power and wealth and wisdom and might and, sabay-sabay sabihin, honor and glory and blessing. So, sa langit po, ito yung patuloy na isinisigaw ng mga anghel. Isinisigaw na mga maliligtas. Yung mga Kristiyanong pupunta ng langit, wala tayong ibang sasabihin doon, kundi karapat-dapat na parangalan, papurihan, dakilain ang ating Panginoong Diyos. So, JTG Manila, nandiyan kayo? Sabi ko nga, magse-celebrate tayo 12 years. Ang ibig sabihin ng 12 is foundation year. Pag sinabing year, ang kahulugan po ng 12 sa Bible is about foundation. That's why, salamat Joshua. Ayan. Kaya sabi ng Bible, pag pinag-uusapan po sa Bible ang number 12, it's symbolizing foundation. Kaya nga po, ang taon ay may 12 months. Ang Israel ay may 12 tribes of Judah, may 12 tribes of Jacob. Ang oras ay mayroong 24 hours na nahahati sa 12 hours sa umaga, 12 hours sa gabi. Yun ang foundation ng buong araw. Ang foundation ng isang taon is 12 months. Okay? So ngayon, mag-12 years na ang JTG Manila, ibig sabihin, I believe, yung pundasyon na inilagay ng Diyos sa atin ay in-establish na ng Panginoon. And I'm very proud to say, sa JTG Manila, talagang we honor God. Paano natin ginagawa ito sa church dito? How do we honor God in this church? Number one, we honor God through our praise and worship from our heart. Pinaparangalan natin ang ating Diyos sa pamamagitan ng ating papuri at pagsambang mula sa ating mga puso. Pansin nyo ba, na di maikakaila sa atin, JTG Manila Church, na dito po, ang pagsambat papuri ay talagang buong puso. Although may mga churches talaga naman na talagang grabe talagang magpuri kay Lord. Pero marami na rin po ako napuntahang simbahan, marami na rin po ako napagpretsan mga simbahan, naatinang mga simbahan. And I'm very proud to say, dito sa JTG Manila, isang tatak na meron dito, isang brand na meron dito, we honor God sa pamagitan ng ating papuri at pagsambang nagmumula sa puso. Tanong ko po sa inyo, sino rito ang nabe-bless kapag nagpe-praise and worship? Yung totoo. Amen. Pati hindi nagtatas ng kamay yung iba, hindi kayo nabe-bless. Sino nabe-bless sa praise and worship natin? Alam nyo, ako ay umahanga sa buong team ng gospel band sapagkat umaga magkakanta na yan kay Lord, maghapon, magpa-practice pa yun ng Friday, ng Saturday, dedicated yung kanilang puso para tayong lahat ay ilid. Tapos ikaw tatamad-tamad pag may praise and worship. Kailangan makisama ka, makiplow ka, sapagkat isang brand ng JTG Manila, we honor God through our praise and worship. Hindi po tayo tulad ng sinabi ng Isaiah chapter 29 verse 13, English Standard Version. And the Lord said, because these people draw near with their mouth and honor me with their lips. Ang mga taong ito, sabi pala ng Panginoon, natutuwa siya sa mga taong ito. Draw near with their mouth and honor me with their lips while their hearts are far from me and their fear of me is a commandment taught by men. So ito mga taong ito, bagamat malapit ang bibig, ang kanilang pagpupuri kay Lord ay malapit, pero yung puso nila ay malayo kay Lord. Sabi mo sa katabi mo, hindi tayo yan.
Amen. Tayo po, nakakatuwa kapag tayo inutusan ng Diyos, sumayaw, sumasayaw tayo. Pag tayo inutusan ng Panginoon, lumuhod, lumuluhod tayo. Pag tayo inutusan ng Diyos, tayo tumalon, sumigaw, mag-hallelujah, malaya po tayo because we honor God through our praise and worship. Pangalawa, how do we honor God? We honor God by living a life devoted to Him. Ito po ang JTG Manila, mga kapatid. Naksaksihan ko po kung paano maraming buhay ang binago ng Diyos sa church na ito. At dahil binago tayo ng Diyos, dinibote natin ang ating sarili kung paano natin bibigyan ng karangalan ang Panginoon. Romans chapter 14 verse 8, if we live, it's to honor the Lord. And if we die, it's to honor the Lord. So whether we live or die, we belong to the Lord. Wow! Dapat po ito yung ating maging puso na mula ngayon. Amen. Ma-establish ng Panginoon. Kung tayo may mabuhay, para pa rin parangalan ng Diyos. Kung tayo may mamatay, para pa rin sa karangalan ng Panginoon. Kaya ang mabuhay at mamatay ay para sa Diyos. Pwede ba sabihin mo sa kanan at kaliwa mo, ang mabuhay at mamatay ay para kay Lord? Amen. Maging totoo sa atin yon. JTG Manila family. Ang mabuhay at mamatay ay para kay Lord. And how do we honor God? Number 3, we honor God in our finances. Binibigyan natin ng karangalan ng Diyos sa pamagitan ng ating mga pagbibigay, ng mga pagpapalang ating tinatanggap. Proverbs chapter 3 verse 9, honor the Lord with your wealth. Alam niyo po, nakakatuwa, hindi man po mayayaman ang JTG Manila. Tingnan mo yung katabi mo, hindi ganong kayaman yan. Hindi masyado. Mayaman na pero hindi masyado. Ha? O yung iba, pumorma. Kung pumorma, mayaman lang. Ayan. Pero nakakatawa sapagkat in-establish na ng Panginoon sa church na ito, and I believe, I'm very proud to say, marami ng mga lalaki at babae na ino-honor ni Lord ang kanilang buhay sa pamamagitan ng pagbibigay. Kaya kung hindi pa ikaw yon, baka hindi ka pa JTG Manila. Kasi dito po, isang JTG, tatak brand natin, we honor God in our finances. Kaya nga po sa lahat ng ating ginagawa sa JTG Manila, pansin nyo ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, ipapaalala ko lang eh. Kasi ginagawa nyo na ito. Pansin nyo ba, pag natatapos po tayo at kailanman walang gawaing hindi natin ito ginawa. Yung alin? All glory, all honor, all worship, all blessings, and all thanksgiving belongs to Jesus Christ. Tatak po natin yan. Hindi po lahat ng church ginagawa yan sa tuwing nagtatapos. Kasi ano man ang tagumpay ng gawain natin, ano man ang pagkilos na ipinakita at ginawa ng Panginoon, ibinabalik natin ng lahat ng papuri sa Kanya. Ano sabi ng Bible? 1 Samuel chapter 2 verse 3, those who honor me, ano sabi dyan? I will honor. Pag ako'y pinangaralan nyo, pararangalan ko rin kayo. Amen? So, una nating tungkulin, JTG Manila Church, ay parangalan ng Diyos sa magitan ng ating pagsamba, papuri, sa ating buhay na iniligtas ng Diyos, at sa magitan ng mga blessing na ating tinatanggap. At kapag pinaparangalan natin ng Diyos, pararangalan ka rin ng Panginoon. Pangalawa, we're talking still, no? Sa values ng honor. Sino pang ino-honor natin sa ating pong JTG Manila Church? Ito nakakatawa, very proud to say also, no? Tatak JTG Manila, we honor our pastors. No, binibigyan natin ng galang, binibigyan natin ng parangal ang ating mga pastor. Hindi po lahat ng churches ay gumagawa nito. Lalo kung aware po kayo, no? Na kung saan, pag nakita nyo mga pastor, nagbe-bless po kayo. It's a sign that we honor our pastors. Sinabi ba ng Bible yan? No? 1 Thessalonians chapter 5 verse 12. Dear brothers and sisters, honor those who are your leaders in the Lord's work. Sabi ito mga kapatid, no, galangin ninyo, i-honor ninyo ang mga nangangasiwa sa inyo sa iglesia. They work hard among you and give you spiritual guidance. Pag hindi nyo na binigyan ng honor ang mga pastor, paano pa nila kayo i-guide?
Ang tungkulin nila ay i-guide kayo. Kaya sabi rito, i-honor nyo ang mga nanunungkulan sa iglesia. 1 Timothy chapter 5 verse 17, the elders who direct the affairs of the church are worthy of, hindi lang basta isang honor, double honor, sabi doon. Yung mga naglilingkod, yung nagdadirect ng affairs ng church, sila ay karapat-dapat sa double honor. Ano yung sabi ng Bible? Honor your parents. I-honor nyo ang yung mga magulang. Pero yung double honor ay ibinibigay sa mga lingkod ng Diyos. Amen? At nakakatuwa, totoo lang, narinig nyo ba kaming nag-preach o nagsalita? I-honor nyo naman kami. Galangin nyo kami, hindi, di ba? Pero pinapractice sa church na ito na binibigyan natin ng galang pagpastor. Kagabi nga po, may mga kausap akong kabataan. Ang delikado lang dito, Daddy, sabi nila, kahit peking pastor, dahil may salitang pastor, ginagalang pa rin natin sa church na ito. No? Basta nagpakilalang pastor, yung mga members natin, blessed dito, talagang makapagbigay galang kahit hindi naman pala totoong pastor. Kaya be aware, hindi kasi lahat ng nagsasabing pastor ay pastor. Pero kung alam mong naglilingkod kay Lord, nangangasiwa at nagtuturo, nag-guide sa iyo at lingkod ng Diyos, JTG Manila, nandiyan kayo? We value honoring the man and woman of God. Kasi ito sabi ng Bible, Hebrews chapter 13 verse 17, obey your spiritual leaders and do what they say. Their work is to watch over your souls, and they are accountable to God. Give them reason to do this with joy. Gawin nyo ito na pag naglilingkod sila na nangangalaga ng iyong kaluluwa, ay magampanan nila ng masaya. Dahil pag hindi, no? And not with sorrow, that would certainly not be for your benefit. Hindi po ako may sabi ito ang Bible. Kapag naging nalungkot ang lingkod ng Diyos, dahil sa ating hindi pagbibigay honor sa Kanya, hindi ito benepisyo sa atin. Totoo lang, tingin kayo lahat sa akin. Lahat ng mga nagbigay ng galang at honor sa mga lingkod ng Diyos ay binigyan din ng honor ng Diyos. Okay? Tinatanim, yung ating tinanim ay atin lang aanihin. Kung ano ang ating ginagawa ngayon sa pagtingin at pagkilala sa mga lingkod ng Diyos, at sang araw gagamitin ka rin ng Diyos at magiging pastor ka, bibigyan ka rin ng honor. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, magbigay ka ng galang sa mga lingkod ng Diyos. Amen? Sumunod, we're still talking about values of honor. We honor, listen, in JTG Manila, hindi lang pastor ino-honor natin, but we honor one another. Sabi mo sa katabi mo, I honor you. Sa kabila rin, sabi mo sa kanya, I honor you. Romans chapter 12 verse 10, love each other with genuine affection. Honor one another above yourselves. Kailangan din bigyan natin ng galang ang bawat isa. Lalo po, tingin kayo lahat sa akin. Ang nakakatawa naman, ulitin ko, hindi ko po ito pinipreach para gawin nyo pa lamang. Pinag-uusapan natin ito sapagkat ginagawa na natin. At gusto ko maitatak sa puso at espiritu ng bawat isa, 12 years anniversary natin, muli tayong binabalik ng Panginoon kung sino tayo, at ang JTG Manila, ang brand natin, we honor. Kaya mga kabataan, kapag may matatanda, mag-honor kayo sa matatanda. Amen. Huwag lang kayo mag-bless sa mga nanay, sa mga pastor, mag-bless din kayo sa mga nanay at tatay natin. Amen. Kapag kami upuan, nakaupo ka kabataan, may dumating na mas matanda, ano dapat gawin? Huwag pansinin. Ano dapat gawin? Bigyan nyo ng upuan. Amen. We honor one another. Binibigyan natin ng galang. Ganon din naman mga matatanda. No? Tumanda na tayo, kailangan bumait na tayo. We also honor the youth. Ano yung isang paraan ng pag-honor sa kabataan? Alam niyo po kung ano? Matuto tayo ring makinig sa kanila. No? Matuto tayong, kung ano yung sinasabi nila, maaaring tama din naman. Hindi porket may edad ka na, alam mo na lahat ng bagay. We honor them by listening to them. Amen? Nagbibigay tayo ng respeto sa kanya. Kapag sasalita sila, pinakikinggan natin sila. Amen? Romans chapter 13 verse 7, render to all what is due to them. Honor to whom honor is due.
Ibigay mo yung galang sa karapat-dapat na galangin. Kaya po, anong ibig sabihin nito? Dito ako magtatapos sa honoring God, ha? Sa values ng honor. Kung hindi ka rin nagpapakita ng paggalang, bakit ka naman gagalangin? Amen? Kung gusto mong respetuhin ka, magpakita ka ng respeto ka. Amen? Kasi sabi diyan, render to all what is due to them. Ibig sabihin, kung ano yung karapat dapat sa kanya, yun din ang ibigay mo. Amen? So, honor to whom honor is due. Amen? So, number 1, JTG Manila, this is a brand, #honor. Sabay-sabay sabihin, #honor. Number 2, this is us. Ito po tayo. #family. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. This is our brand. Kaya nga po may kasabihan tayo, tuwing tatayo po rito at i-welcome kayo, we are not just a church, but we are family. Tatak JTG Manila po, na tayo hindi lang simbahan, kundi tayo ay pamilya. Dito po, nakita nyo yung mga magulang, dito nakita nyo kapatid nyo, kuya nyo, ate nyo, tito nyo, tita nyo, pamilya po tayo rito. Hindi lang tayo church. Yes, this is a church. But more than just a church, we are family. Alam nyo po, biblical po, na ang church ay tawaging family. Hindi po ito yung salita na ang church ay family. Hindi. Sinumulan na yan ng Bible. Tinuro yan ng Bible. Ephesians chapter 2 verse 19, you are a member of God's very own family. And you belong in God's household with every other Christians. Lahat po ng mga magkakapatid na Kristiyano ay kabilang sa tahanan at pamilya ng Diyos. Ang mahalaga, tayo po yung isang pamilya, kahit po ang Victory, pamilya ho natin yan. Ang JIL, kapamilya natin. Pero dapat alam mo kung saan yung tahanan mo. Amen? Magkakapatid ho tayo, pero alam mo kung ano yung local church mo. Kasi, ito the key truth about this, the church is a family. God wants you to be a member of His church family. Kailangan may kinabibilangan kang pamilya. Because a Christian without a church family is an orphan. Ang isang Kristiyanong walang kinabibilangang pamilyang simbahan ay isang orphan. Ano sa Tagalog ng orphan? Ulila. Walang nangangasiwa sa'yo, walang laga sa'yo, walang tumitingin sa'yo. Tama? Kaya po pag nakita mo na yung church mo, JTG Manila Church, kung alam nyo dito kayo, dumito kayo. Kung hindi pa ito ang pamilya nyo, maghanap kayo ng pamilya nyo. Hindi naman po saradong pintuan eh. Basta ang mahalaga, maghanap ka kung saan ka belong. Amen? Ngayon, tanong ko sa inyo, sino po ngayon dito ang alam niyang, this is where you belong. This is your family. Ito ang pamilya mo. Ano para mapatunayan kung anong pamilya at hindi? The difference between attendees and members of the family can be summed up in one word. Yung umaattend lang at talagang kabilang na sa pamilya, alam nyo kung ano makikita sa kanila? Commitment. Ang kaibahan ng pumupunta lang sa church at talagang member na ng pamilya, commitment. Committed ka. Ibig sabihin, umulan, bumagyo, baha, walang baha, mainit, malakas ang hangin, no, malamig ang church o hindi, committed ka na sa church. Bakit? Pamilya mo ito eh. Pwede bang talikuran mo pamilya mo? Hindi eh. Tama? Maaari makakasamaan tayo ng loob. Minsan may ganyan eh. Bilang pamilya, normal na pamilya, magkasamaan ng loob. Pero pagdating ng may aaway sa pamilya nyo, kayo magkasamaan ng loob magkapatid, makakampi pa rin kayo sa dulo. Diba? Kasi pamilya kayo eh. Amen. Bakit? Committed kayo sa isa't isa. So, JTG Manila Church, ito ang ating values. No? Number 2. No? Family. We are committed to one another. Ito, sabi ko nga nakaraan, ito, nawa maalala nyo po. Huwag maging bisita sa sariling pamilya. Huwag maging dayuhan sa sariling tahanan. Kung ito yung church, ito yung pamilya mo,
Huwag kang umasta na parang bisita ka. Pag pumunta ka ba sa pamilya mo, umuwi ka sa bahay ninyo, ang asta mo ba doon, bisita? Yung parang nahiya ako eh. Nanay, tatay mo yan eh. Tama? Pag umuwi ka ba sa bahay nyo, parang, ayokong kumain, nahihiya ako eh. Baka anong sabihin sa akin? Hindi, di ba? O anong nakalatag sa pagkainan, nakikipagsikuhan ka pa sa mga kapatid mo. Kasi bakit? Hindi ka dayuhan sa sarili mong pamilya. Hindi ka bisita doon. Huwag kang umakting na parang bisita ka. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi ka na bisita rito, hoy. Alam nyo kung ano nangyayari sa atin, gusto tayong dayain na kaaway sa ating isipan. Listen to me. Kasi matagal na po itong napatunayan. Kapag minsan nalamig ka at napalayo ka minsan sa pamilya mo, ang ididikta sa iyo ng isipan ng kaaway, malayo ka na. Iba ka na dapat sa hindi ka na tanggap. Hindi ka na welcome sa church na yan. Pero totoo, dinadaya ka lang ng kaaway. Kasi ito yung mga isipin ng sasabihin sa'yo ng kaaway, pinag-uusapan ka na dyan. Yung mga baho mo, alam na nila. Ang totoo, hindi naman na pinag-uusapan. Walang pinag-uusapan tungkol sa'yo. Ang bagkos, pag nakita ka, masaya ka nga namin tinatanggap. Bakit? And we value in this church yung hashtag J-Group. Palapakan natin ang Panginoon. Sabi ko sa inyo i-confirm ko lang yung ginagawa na natin. Amen? Dito sa JTG Manila family, ang isang brand natin dito is J-Group. Paalala ko lamang po sa inyo, what is J-Group? Jesus plus Group. Kaya, J plus G Group, pakipindot. Ibig sabihin yan, J-Group. Nandyan pa rin yung JTG. No? Nandyan yung logo ng JTG. So sa J-Group, dito po natin pinapractice kung paano tayo magpe-fellowship sa isa't isa. Paano tayo magpapalakasan. Ito po sabi, J-Group is not our church program. Ang J-Group po, hindi po ito programa ng ating church. They are the church. Ang tingin po natin sa bawat J-Group, ang ginagawa ho nila ay hindi po programa. Ginagampanan nila ang church. Bakit? Pangako ng Bible ganito, Matthew chapter 18 verse 24, where 2 or 3 gathered together in my name, there am I with them. Sabi ng pangako ng Diyos, may 2-3 nakakatipon sa aking pangalan, naroon ako sa kanilang kalagitnaan. Kaya ang J-Group, pag nagsasama-sama, nandyan si Lord. Kaya ang tawag dyan, hindi Mike's Group, hindi Jericho's Group, hindi Pastor James Group. Ang tawag dyan, Jesus Group. Kasi nandun si Jesus sa bawat pagtitipon. In this JTG Manila family, we value community, we value J-Groups. Kaya po, we highly encourage everyone, tingin kayo lahat sa akin, maging kabilang ka sa J-Group. Biblical po, na hindi lang church ang inaatinan mo. Ito sabi ng Acts chapter 2 verse 46, every day, they continue to meet together in the temple courts. So araw-araw, may templo silang nagtitipon, but they broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts. Nagtitipon sila sa templo, pero sa mga tahanan nila, naghahatian sila ng tinapay. Yun naman ang ginagawa ng mga group Isa, naging mas madalas na nga lang yung hatian ng kainan. Kasi may sinabi rin sa Acts chapter 5 verse 42, and daily in the temple, and in every house, they cease not to teach and preach about Jesus is the Christ. Sa templo at sa mga bahay-bahay, hindi sila humintong magturo at ipangaral na si Jesus ang Kristo. So hindi lang kainan yan. Sabi sa katabi mo, hindi lang kainan ng J-Group. Minsan kasi akala nung iba, ang J-Group puro kainan lang Kasi ang post nyo, puro kainan din.
Dapat mag-post din kayo, nagpe-pray kayo sa isa't isa, nagaya ka pa, nagpapalakasan kay Lord. Amen. Bukas may J-group na pupunta sa dagat. Ha? Masaya naman tayo. Kaya lang, approve na ba, Pastora? Biro lang. No? Kasi dito, napapractice natin at nai-apply natin ang ating natutunan, lalo bilang magkakapatid kay Lord. Kaya, number 3, we value #J-group. This is us. Amen? Number 4, this is us. Ano kaya yan? Sa paglilingkod, puso ang puhunan. Amen? Sa JTG Manila, amen, ito yung inimpart sa atin ni Bishop Boy Ramos, nung kanyang tinig na umaalingaw-ngaw maging sa generation ito na kahit wala na ang founder ng JTG Church International, pero pinapractice pa rin natin at atin pa rin pinapaniwalaan sa paglilingkod, puso ang puhunan. Hindi po pahusayan ang paglilingkod. Hindi po patalinuhan ang paglilingkod. Hindi po pera ang usapan sa paglilingkod. Sa paglilingkod, ang puhunan po dyan, walang iba kundi ang puso. Kung titignan tayo, bawat isa, hindi tayo qualified. Amen? Pero salamat na lamang may nakita si Lord sa puso mo. Maaari ko mismo di mo nakikita yon, pero nakita yun ng Panginoon. Kasi ang tao, sabi nga ng 1 Samuel chapter 16 verse 7, but the Lord said to Samuel, do not look at his appearance or at his physical stature, because I have refused him. For the Lord does not see as man sees. For man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Ang tinitignan ng Diyos sa paglilingkod at pagpili niya sa atin ay puso. Amen. Salamat na lamang kasi kung tinignan tayo sa itsura, hindi tayo qualified. Tingnan mo yung katabi mo. No? Mukhang hindi qualified. Kung titignan tayo sa edukasyon, hindi rin tayo qualified. Ilan sa atin dito, hindi naman nakapagtapos sa pag-aaral. Amen? Kung titignan tayo sa pinansyal, bagsak din. Tingnan mo yung katabi mo, mukha mong mayaman. Mukhang hindi mayaman, mukhang mayaman na mayaman. Salamat na lang, ang Diyos ay hindi nakatingin sa panlabas. Ang Diyos ay nakatingin sa ating mga puso. Kaya JTG Manila family, this is who we are, this is us. Ang paglilingkod natin ay mula sa puso. Sinasa puso natin ang bawat paglilingkod natin. Ano sabi ng 1 Corinthians chapter 1, verse 26 to 27? And I believe itong talatang ito ay totoong-totoo sa atin, mga kapatid. Brothers and sisters, think of what you were when you were called. Mga kapatid, isipin nyo, nung kayo tinawag ng Diyos, not many of you were wise by human standards. Ang marami sa inyo, hindi naman matatalino kung pag-uusapan ng katalinuhan na meron sa mundo. Not many were influential. Hindi naman lahat kayo ma-influensya. Not many were of noble birth. Hindi naman lahat kayo ng pinanganak ay meron ng silver spoon sa inyong mga bibig. Instead, God chose things that world considers foolish in order to shame those who think they are wise. And He chose things that are powerless to shame those who are powerful. Bago sa pinipili ng Diyos yung mga sinasabi ng mundo na mahihina para mapaya yung mga nagsasabing malakas. Pinipili ng Diyos yung mga sinasabi ng mundo na mangmang para mapaya yung mga sinasabing sila ay matatalino. Bakit? Dito sa JTG Manila, puso ang puhunan. Huwag nyo po ilalayo ang puso nyo sa paglilingkod nyo kay Lord. Hindi po tayo nagpapagalingan sa church. Pero bagamat kasama po sa values natin, yung mamaya ang pag-usapan natin, pero hindi tayo nagsisimula na kaya natin pinipili o inilalagay ang bawat isa sa tungkulin o ministeryo dahil sa kanilang talento. Kundi tinitignan muna ng Diyos sa atin at una niyang tinitignan ay ang puso. Sabi sa katabi mo, yan ang unang tinitingnan ni Lord sa'yo. Puso. Hindi yung galing mo, hindi yung husay mo. Kasi kung husay ang titignan, mas maraming mahusay sa atin. Kung titignan na yung galing, mas maraming magaling sa atin. Di sana sila yung mga nakatayo at sila yung nangangaral sa atin. Hindi po, ang Diyos ay nakatingin sa puso. Kaya sabi ng Bible, bantayan mo ang puso mo. Kasi pag napalayo yung puso mo, malalayo ka na sa paglilingkod.
Amen? This is who we are. Sa paglilingkod, puso ang puhunan. Panglima, this is our brand. #excellence. Yes, puso ang puhunan. Doon nagsisimula ang pundasyon sa paglilingkod. Pero papunta ho tayo ng bawat ginagawa natin ay nilalagyan natin ng kahusayan. Ang katotohanan tingin lahat sa akin. Ano man ang level ng iyong buhay ngayon, ano man ang level ng iyong klase ng paglilingkod, pera man yan, larangan ng paglilingkod, relationship, we all need to excel. Lahat po tayo nangangailangan na tayo ay magkaroon ng spirit of excellency. Why? Because we serve a mighty God who deserves all of us and the best of us. Sapagkat ang Diyos na ating pinaglilingkuran na pumili sa iyo na mula sa puso mo, dahil may nakita sa puso mo, ay karapat-dapat sa pinakamahusay, pinakamagaling, pinakakarapat-dapat, pinakabanal na paglilingkod. Sino naniniwala na magsabi ng amen? Kaya po yung iba na, una, malayo na yung puso mo, tapos hindi pa nilalagyan ng kahusayan ginagawang paglilingkod, tamad na tamad ka. Di ba? Tamad na tamad ka. Parang wala kang buhay. Parang nalugi ka sa paglilingkod. Pero pag nilagyan mo ng puso ang paglilingkod mo at nilalagyan mo pa ito ng kahusayan, hindi pa pwede maghiwalay ka sa yan eh. Pag nilagyan mo ng puso ang paglilingkod mo, pauwi ka sa pagiging mahusay. Subukan mo. Pagluto ka ng walang puso, mapait o mapakla o maalat ang luto mo. Pag walang puso yung ginawa mo, tama? Kung ano man gawin mo, pag walang puso yan, hindi magiging mahusay yan. Amen? Pero pag may puso ka, ang kasunod niyan, mga kapatid, sa JTG Manila, we serve a God who deserves all of us and the best of us. Psalms 8 verse 1, O Lord, our Lord, how excellent is your name in all the earth. Ang isa sa pangalan ng Panginoon, Diyos na ating pinaglilingkuran, ang tawag sa Kanya ay excellent. That is His name. Isaiah 12 verse 5, Sing to the Lord, for He has done excellent things. Pagpuri sa Diyos na ating Panginoon, sapagkat siya'y gumawa ng kahanga-hangang mga bagay. Pati paggawa niya sa atin, pangalan niya excellent, pagkilos at paggalaw niya sa atin ay excellent. Nanya kayo? Kaya hindi mo pwedeng sabihin, at ito naman ang totoo sa atin Lord, na alam mo yung puso ko kaya ginawa ko ito, Lord. Kahit basta-basta, pero alam mo puso ko, hindi ganun tayo. Tayo, Tatak JTG Manila, and this is a brand, pag nilagyan mo ng puso yan, lahat ay dapat may kahusayan. Bakit? Alam natin, hindi natin ito ginawa sa tao, kundi ginawa natin ito sa Panginoon. At si Lord, alam niyo po, nagpo-promote kapag ang iyong ginagawa mula sa puso ng may ekselente. Daniel chapter 6 verse 3, Then this Daniel was prepared above the presidents and princes. Si Daniel ay mas pinili higit sa mga presidente at mga prinsipe at prinsesa because an excellent spirit was in him. So, ang Diyos ay tumitingin sa puso, mga kapatid. Kaya nga tayo nandito sa paglilingkod. Pero pag pinili ka na ng Diyos at alam mong iniligay ka niya sa paglilingkod, JTG Manila, kailangan naman ang bawat gagawin natin ay lagyan natin ng ekselente. At pag may excellent ang yung ginagawa, ipopromote ka ni Lord. Hindi mo sa katabi mo, bawal ang basta-basta. Ulitin mo, bawal ang basta. Naglilingkod ka na rin naman, nandiyan ka na rin naman sa iyong ginagawa, yan may trabaho, yan man ay relasyon, pagbutihin mo na. Bakit? Life is so short, napakaikli lamang ng buhay. Ano sabi ni Ecclesiastes chapter 9 verse 10? Whatever your hand finds to do, verily do it with all your might. For there is no activity or planning or knowledge or wisdom in Sheol where you are going. Sabi rito, kung ano man matagpuan ng iyong kamay ng iyong gagawin, gawin mo na ng may kahusayan. Kasabagkat pag namatay ka, doon sa pupuntahan mo, wala nang pagpaplano doon Wala nang karunungan at wisdom doon. Wala ka na magagawa kasi patay ka na
Kaya habang buhay ka pa, sabi sa katabi mo, habang buhay ka pa, maglingkod ng may kahusayan. Sumasayaw ka na lang din naman, sumayaw ka na ng may kahusayan. Tumutugtog ka na rin naman, tumugtog ka ng may kahusayan. May tungkulin kang ginagampanan, gampanan mo ng yung tungkulin na yun ng may kahusayan. Amen? Yun ang ating JTG Manila Church brand. Proverbs 22 verse 29. Do you see a man skilled in his work? He will work for kings, not unimportant people. Nakakita ba kayo ng taong pinagbuti ang kanyang ginagawa? Hindi siya maglilingkod sa mga taong hindi importante, bagkos ilalagay siya ng Diyos sa kalagayang mataas. Amen? Kasi makikita naman yung ginagawa mo eh. Kaya po alam nyo, mga kapatid, kayo lahat sa akin, ano man ang yung ginagawa, may pamilya ka, maging magulang ka ng may kahusayan. Mga nagtatrabaho, taas ang kamay. Magtrabaho kayo ng may kahusayan. Huwag basta-basta lang. Gusto mo ma-promote. Di ba? Maglingkod ka ng may kahusayan. Mga nag-aaral, taas ang kamay mga nag-aaral. Mag-aral kayo ng may kahusayan. Dapat kung sino yung mga nasa dean's list, president's list, ano pa mga tawag dyan? Ha? With honors, hindi kayo yung listahan na hinahanting ng dinyo. Ito yung mga hinahunting natin na hindi natin papapasukin. Hindi. Kayo yung mga nasa listahan na merong honor. Bakit? Pinagbuti nyo ang inyong pag-aaral. Tayo pumalakpak ng mga kabataan nag-aaral. Amen ba? Sa trabaho nyo, kung meron mang dapat piliin na i-promote, hindi na pag-iisipan kung sino. Ikaw na mismo ilalagay. Bakit? Nagtrabaho ka ng may kahusayan. Nandiyan kayo? Bakit? Tatak dapat natin yan. At maging sa JTG Manila, mga kapatid, naglilingkod tayo rito, dapat ginagawa natin ang pinakamahusay, pinakamagaling, sapagkat hindi tayo sa tao naglilingkod, kundi sa Panginoon. This is who we are. This is us. Part 1. Balikan natin. Number 1, hashtag honor. Sabay-sabay sabihin, hashtag honor. We honor God. We honor God through our praise and worship. We honor God through our lives. We honor God through our finances. And we honor pastors, servants of God. Sumunod, we honor, sabi sa katabi mo, one another. Sumunod, hashtag family. Dito sa JTG Manila, we are not just a church. We are family. Kaya, tingin kayo lahat sa akin. Idudugtong ako rito. Kung may sama ka ng loob sa kapamilya mo, tapusin mo na rin. Hindi makakatulong sa iyo yan. Amen. At tandaan mo rin naman, walang perpektong pamilya. Wala pang perpekto. Kaya pag tumingin ka sa iba, matitisod ka. Actually, kapag tumingin din kami sa'yo, matitisod din kami sa'yo. Kala nyo ba kami lang nakakatisod? Kayo rin. Baka nga masigit pa kami matisod sa'yo eh. Kaya sabi ng Bible, huwag kayo magtinginan sa isa't isa. Look unto Jesus, the author and the finisher of your faith. Wala namang perpektong pamilya eh. Kaya anong dapat gawin? Magtanggapan, magmahalan, magpatawaran, magpalakasan, magbigayan, magabutan bilang pamilya. Amen? At salamat sapagkat pinalalaki at pinalalago ng Diyos ang pamilyang ito. Number 3, we value sabay-sabay sabihin, J-Group. Again, J-Group. Ano ang J-Group? Hindi to Jericho's group, hindi to James group, hindi to Jude's group. This is Jesus group. Grupo po ito ni Jesus. Nang siya'y umakyat sa langit, hindi ho siya nawala yung kanyang spirito. Bagkus sa magitan ng banal na espiritu, pinapaalala sa atin lahat ng kanyang itinuro. Amen? At sa pamagitan ng mga lingkod ng Diyos, pinag-uusapan natin, pinag-aaralan natin, at ating ina-apply ang buhay Kristiyano sa pamagitan ng
J-group. Sino rito ang wala pang ka-J-group? Taas ang kamay. Wala pang ka-J-group. Be honest, wala pang pinupuntahang J-group. Lahat na kayo may J-group. Sino rito may J-group? Taas ang kamay. Ba, palakpakan natin ang Panginoon. Parang 95% ay may J-group sa church na ito. Salamat kay Lord. And number 4, sa paglilingkod, puso ang puhunan. Hawakan natin sabay-sabay yung puso natin. Yan ang pinakamahalaga sa paglilingkod. Hindi yung galing mo, hindi husay mo. Kaya pansin nyo ba, kung may tumatayo man dito, hindi naman magagaling eh. Hindi mahuhusay. Maaari nga pagtawan mo pa kung mag-i-English eh. Ako nga, kung babantayan yung English ko, mali-mali eh. Totoo lang, ang dami kong mali. Ang dami kong mga grammar mali. Walang S o sumobra sa S. Aminin ko yun. Hindi naman yun ang lingwahe ko eh. Tama? Kaya kung pahusayan pag-usapan, hindi ako magaling. Walang magaling sa atin. Ang nakita lang sa atin ng Diyos ay ang puso natin. Kinahabagan lang tayong lahat ng Panginoon. Kaya kung may babantayan tayo sa paglilingkod, hawakan ng puso. Puso. Yan ang puhunan mo. Hanggat may puhunan ka, tatakbo negosyo mo. Habang may puso ka, makapaglilingkod ka. Amen? Number 5. We value excellence. Dito sa church, yes, may puso, pero nilalagyan natin ng kahusayan. Kaya sabi mo sa katabi mo, may bubuti ka pa. May gagaling ka pa. Sabi sa katabi mo, may gagaling ka pa. Amen? Kung nasa level 3 ka, mag-level 4 ka na. Amen? Yung mga kasama na namin rito 10 years ago, meron na, nandito ka na sa JTG Manila, dapat mas mataas na yung level ng excellency mo pagdating sa paglilingkod. Amen? Yun ang ini-impart natin dito. This is us. We serve the Lord with excellent heart. 2 Peter chapter 1, verse 12 to 13. Therefore, I will always remind you about these things. Ang totoo, kung titignan nyo po lahat ng 5 yon, and then next Sunday, yung another 5. Yung lahat ng 5 yon, ang totoo, preach ko na po lahat sa inyo yun. Naging series po natin yun. Amen? Kaya pinapaalala ko lang sa inyo para hindi nyo makalimutan. This is us. Even though you already know them and are standing firm in the truth, you have been taught, and it is only right that I should keep on reminding you as long as I live. JTG Manila, this is a brand. This is us. Tayong lahat ay tumayo. Bawat church ay may kanya-kanyang uniqueness. Kanya-kanyang mga tema, binibigyan ng halaga. No? May kanya-kanya silang porte, but this is us. Kaya po, yung mga bago nating bisita, na may pinanggalingan kayong church, hindi naman po namin sinasarado ang pintuan sa inyo. Pero please, huwag niyo po kaming ikumpara sa dating church. Kasi hindi po kami sila. Hello? Huwag niyo rin pong hanapin yung mga bagay na wala sa amin. Kasi kung hindi pa inilalagay ni Lord, this is us. At alam niyo po, totohanan, hindi po kami perfecto. Ang JTG Manila ay hindi po mayamang church. Hindi po ito church na napakagaling na, pero salamat, kinahabagan ng Diyos. Mula sa 5, ngayon, tignan niyo po ang bawat isa. At nanganganak pa ng mga simbahan. Amen? Kung ito ang pamilya mo, tanggapin mo ang pamilyang ito. May kahinaan, mayroong pagkakamali, but this is us. At sa pamagitan ng ating mga kahinaan, napaparangalan naman ang Panginoon. Amen? So oras na, aawit po tayo as one family. Amen, makakaisa tayo. Next week na po is our anniversary month. Kaya ang pag-uusapan natin, this is us. Sabay sabihin, this is us. This is JTG Manila family. This is us. Amen? Come on, let's worship the Lord. Hallelujah.
ko ang Diyos, kung paano siya kumilos. Nakita ko ang Diyos, kung paano siya sumagot. Nakita ko ang Diyos, kung paano siya magpala. Walang hindi na kaya, makapangyarihan siya. Nakita ko ang Diyos. Amen. For the 12 years na ginawa ng Diyos, napakarami na pong patotoo ng iglesyang ito. Patunay na may patotoo ang iglesyang ito, ikaw ay testimony sa JTG Manila Church. Kilala namin kayo. Kilala namin ang pinagdaanan nyo, ang buhay nyo noon. At ito na po kayo ngayon. Mga naglilingkod sa Diyos. Mga binago ng Diyos. This is us, JTG Manila. Kitang-kita natin na mabait ang Diyos sa iglesyang ito. Kitang-kita natin ang kahabagan ng Diyos sa iglesyang ito. Amen. Kaya naman po sa oras na ito muli, pasalamatan natin ang Panginoon. Hallelujah! Salamat, Lord! Yes! Ng pasasalamat, pagpupugay sa Diyos sa buhay. Maraming salamat, Lord, sa ginawa mo. Naalala ko Sa katapatan mo. ang mga panahon na ako ay tinugon ng Panginoon. Ilang uli ko na bang napatunayan, Tapat ang Diyos! tapat ang Diyos, mag-asawa ng hanggan. Sabihin natin lahat! Nakita ko ang Diyos, Salamat, kung Ama! paano siya kumilos. Nakita ko ang Diyos, kung paano siya sumagot. Nakita ko ang Diyos, Come on, honor kung the Lord, paano church! siya magpala. Honor the Lord, JTG Walang Manila! hindi niya kaya, makapangyarihan siya. Nakita ko ang Diyos, kung paano siya kumilos. Nakita ko ang Diyos, kung paano siya sumagot. Nakita ko ang Diyos, kung paano siya magpala. Walang hindi niya kaya, makapangyarihan siya. Nakita ko ang Diyos. Hallelujah. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Lalo na po sa mga matatagal naming kasama na po sa iglesyang ito. Nakita natin paano tayo pinalago, pinarami, pinagpala ng Panginoon. And in this church, we are proud to say the spirit of family is here. Hindi ka nag-iisa, kapatid. Meron ka ng mga kapatid sa Diyos. Meron ka ng mga magulang sa JTG Manila Church. And today, tonight, as we remember, this is us. Let the spirit of family continue to grow in this church. Pwede ba yung katabi mo, pakitapik? Amen. Sabihin mo, nandito lang ako. Andito lang ako, kapatid. Sama-sama tayo maglilingkod sa Diyos. Tayo ay isang pamilya. Hindi tayo pareho ng apelido. Pero tatak, JTG Manila tayo. Amen. Sige po, pwede bang tayong lahat ay umikot? And let the spirit of family remind in this church. Yes! Open the lights. We are one family. Amen. Yes!
tatanungin ko naman, mula sa JTG Manila Church, sino po dito yung mga naglilingkod na sa Diyos? Totoo ba na sa iglesyang ito, puso ang puhunan? Ulitin ko po yung tanong ko, totoo ba that here in JTG Manila Church, walang ibang puhunan kundi puso? Sa lahat ng mga naglilingkod na sa Diyos, taas natin ang ating mga kamay. Muli nating awiting nakita ko ang Diyos. Ito, magsisilbing kalakasan mo, kapatid. Andyan na, may heart ka na, may puso ka na sa paglilingkod. Pero hindi smooth yan. May time na manghihina ka, may time na parang aayaw ka na. Pero kapatid, maalala mo, for 12 years, nakita mo naman kung anong ginawa ng Diyos sa paglilingkod mo. Wala ka nang babalikan. Maalala mo lagi, Lord, kitang-kita ko mga ginawa mo. Pwede ba natin ulit awitin? Sabihin natin, nakita ko ang Diyos kung paano siya kumilos. Nakita ko ang Diyos kung paano siya sumagot. Sa lahat po ng mga naglilingkod, nakita ko ang Diyos. Sa lahat ng mga kasama namin dito, hallelujah. Walang hindi na kaya makabayan. Amen, amen. Lord, Diyos, kung paano siya kumilos. Nakita ko ang Diyos, kung paano siya sumagot. Nakita ko ang Diyos, kung paano siya makaya. Walang hindi na kaya, makapangyarihan siya. Nakita ko ang Diyos. Sa pagtatapos ng mensaheng ito, sino naman po dito ang mangangako, from now on, I will do my service with excellence. Ako ay, Lord, maglilingkod sa iyo ng may kahusayan. Datnan mo ko dito sa JTG Manila na ginagawa lahat ng inuutos mo na hindi lang basta naglilingkod, kundi naglilingkod ng may kahusayan. Amen! Amen! Sige po, taas natin ang ating mga kamay. Hallelujah! Lord, kami po'y nagpapasalamat sa lahat ng mga kasama namin dito sa iglesyang ito. Hindi aksidente na kami ay mapabilang sa pamilyang ito. At Lord, salamat po sapagkat Panginoon, plano mo ito sa buhay namin. Panginoon, as we celebrate 12 years of your goodness, 12 years of your faithfulness, 12 years of your grace and mercy at JTG Manila Church. Ama, walang isa man sa amin, Panginoon, ang hindi maglilingkod sa iyo. Lord, we are here. Your plan for us is to be here because your plan and your design for us is to serve you. Kaya naman po sa oras na to, Panginoon, turuan mo kami lagi ng maglingkod ng may kahusayan, that we will do our best for you. Salamat po, Panginoon, sapagkat, Panginoon, marami ka pang gagawin sa JTG Manila Church. You will level up JTG Manila Church more, Panginoon. Ngayon pa lamang, Ama, maraming salamat na po sa 12 years ng ginawa mo sa buhay namin. At patuloy kaming magpapasalamat. Patuloy naming sasabihin, salamat, salamat. Patuloy naming isisigaw, salamat, salamat. Salamat, Lord. Salamat, salamat. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Hallelujah. Pwede ba yung mga boses natin? Say, salamat. Come on, raise your voice, church. This is us. Laging nagpapasalamat sa Panginoon. Hallelujah. Say, nakita ko ang Diyos.
Nakita ko ang Diyos, kung paano siya kumilos. Nakita ko ang Diyos, kung paano siya sumagot. Nakita ko ang Diyos, kung paano siya magpala. Walang hindi na kaya, makapangyarihan siya. Nakita ko ang Diyos. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Patuloy namin ibabalik ang lahat ng papuri sa'yo. We honor you. We respect you, Lord. Lahat ng karangalan ay para sa'yo lamang. Lord, we give you all the glory. We give you all the praise. We give you all the worship, the blessings and thanksgiving. In Jesus' mighty name, JTG Manila, say amen. 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 Hallelujah. Palakpakan po natin ng malakas ang Panginoon. We honor you, Lord, and we love you. Maraming salamat po, Ama. Amen and amen.